May nagtanong sa akin, Eric, need na ba ng personal HMO insurance? Kung may HMO naman ako sa company, hindi ba siya redundant? Ang plano ko kasi mag-retire at 55. Doon na lang ako kukuha ng personal healthcare insurance ko. Ano may advice mo? Okay, good question yan. Alam mo ba, karamihan sa mga empleyado, ganito rin yung iniisip nila. Kasi nga naman, covered ka na ng company. Bakit ka pa gagastos? Pero let's talk about group HMO insurance from your employer. Ang good thing dito, yes, libre siya or sobrang mura lang niya kasi subsidized siya ng company. And number two, automatic ka ng covered hanggat empleyado ka. Pero ang cons nito, limitado ang coverage. At ito ang catch, hindi mo siya pagmamayari. Pagmamayari ito ng kumpanya ninyo. Mawawala siya the moment na mag-resign ka, mawalan ka ng trabaho o mag-retire. On the other hand, the personal HMO insurance is different. Good thing here, ikaw ang may-ari. Kahit magpalit ka ng trabaho, mawala ka sa trabaho mo ngayon, dala mo siya. Wow! Number two, pwede mo taasan ang coverage mo. And number three, this is long term. Covered ka hanggang sa term na gusto mo. Kahit na umabot ka ng 70, 80, or even 100. Ang cons lang nito, syempre, ikaw magbabayad ng premium. Pero bakit naman hindi? Sa'yo naman to, di ba? Take this as an asset building or protection para sa'yo at sa pamilya mo. Ngayon, ang sabi mo, 55 na ako kukuha ng personal plan. The problem here is, healthcare premiums increase with age. Mas bata ka, mas mura. Let's be real. Yung health natin habang tumatanda tayo, lumalabas yung mga sakit. Hypertension, diabetes, cholesterol, at malaki ang chance na mabawasan ng mga benefits ng healthcare mo. Kung meron ka na ng mga ito, kung hihintayin mo pa na mag-55 ka, dalawa ang pwedeng mangyari. Number one, mahal ang premium. And number two, mababawasan na benefits ng healthcare mo kung may mga pre-existing illness ka na. Kaya hindi siya redundant dahil magkaiba sila. Ang HMO sa company is temporary protection habang employed ka. Ang personal healthcare plan is long-term protection na hawak mo. Kung may choice ka naman, gamitin mo pareho. Kasi kung mawala man ang isa, at least secured ka pa din. So now, my question is, are you relying 100% sa company healthcare na meron ka? Or nagse-set up ka pa rin ng personal plan mo para sa sarili mo? At kung gusto mo pang matutunan ang tungkol sa personal healthcare mo, you can message me or comment #healthcare para mag-guide kita.